year-end. Sa konsol yun kaya ang programs na hangak po. But praise the Lord for at the end of the day, makagulay ka o makasimba ka sa Panginoon. Makakot ka and rest in Him. Ingon si Psalmist David sa Psalm 84, ingon siya, "How lovely is your dwelling place, O Lord Almighty. My soul yearns, even faints for the courts of the Lord. My heart and flesh cry out for the living God. Even the sparrow has found a home, and a swallow a nest for herself, where she may have her young, a place near your altar, O Lord Almighty, my King and my God." And he says, "Blessed are those who dwell in your house, they are ever praising you. Blessed are those whose strength is in you, who have set their hearts on pilgrimage. As they pass through the valley of Baca, they make a place of springs. The autumn rains also cover it with booths. They go from strength to strength till it appears before God in Zion. Hear my prayer, O Lord God Almighty. Listen to me, O God of Jacob. Look upon our shield, O God. Look with favor on your anointed one." And this is one declaration that he said in verse 10. "Better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper at the house of my God than dwell in the tents of the wicked. For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does He withdraw from those whose walk is blameless. O Lord God Almighty, blessed is the man who trusts in you." So si David, hari na yun siya, king na yun siya. Pero yung mo kanyang desire is, I would rather be a doorkeeper. Tigbantay lang, di ba? Karoon na tigbantay sa door guardia man. Security guard. So yun siya, mahalan na security guard ko basta sa tulungan sa simbahan, sa temple of the Lord, and dwell in His presence forever. May that also be our desire, no? Na we always look forward to coming to church on Friday nights because we know na presensya sa Ginoo na alinhin o ma-meet na po nato siya face to face, no, in spirit. And we will be refreshed, and He says there, we will draw strength from our God at the end of the day. Nakapoy kaayo. Tanan ng Diyos ka din nakapoy. Diba? Kinsa na rin wala ni kapoy. Nasiyati, rest na siya. Na siya klase. Nag-recognition na siya kahapon. But all of this, kapit ito kasi tulog eh. Ibukad daw. But we praise the Lord nga naanpunta din. Amen ba? Sige, let's pray individually. Let us thank the Lord sa iyong goodness, sa iyong faithfulness, sa ang kinabuhi. And let's ask God to prepare our hearts as we listen to His word tonight. Sabtan din nato iyahang mensahe para ka nato. I-pray po nato at makauban na wala paninhi, hindi sa nilang steps. And even those who are just at home, for some reason, din sila kaanhi, mga ginuupod, kauban kanila. Ang iyong presensya, lahat yung mga batsyagan. For those who are sick, we pray that God will bring forth healing and touch their bodies tonight. Our Lord and our God, we thank you, Lord, for giving us this wonderful opportunity to once again gather as your children, as your people, to worship you, to listen to your word. Salamat, Lord, sa kusog na iyong binahatag kada adlaw, Lord. Salamat sa iyong provision kada adlaw na iyong binahatag kada mo. Salamat sa protection, Lord. Inapalayo ko yung minimo sa mga aksidente, sa mga katalagman. Thank you, Lord, po sa mga tubag, sa mga utampo. Salamat po, Lord, sa iyong wisdom sa mga desisyon na mo. Lord, we acknowledge na kung wala ka, wala din may sarang mahimo. Kung wala ka sa ang kinabuhi, mawalan din kami paglapo. So tonight, we come before you with praises and thanksgiving in our hearts for your goodness, for your faithfulness, and your abounding love to each one of us. Continue to be in our midst as we worship you, Lord.
We pray that everything that we'll be doing tonight will really be for your glory and for your honor. Please we pray in your name. Amen. Let's all stand. Pasalamatan nato itong Ginoo pinaagi sa pag-awit. Siya ang ato ang Ginoo nga maayon yun ka nato. Hindi kapayaran niyang kaayo sa atong taksa-taksa kang kinabuhi. Pagkamaayo mo
yun nga, dilig yun kabayaran niya kaayos ato ano. Yun sa isang kanta, if we count our blessings and name them one by one, dilig nato. Ang fruit yun ang oras. Because God is so good to each one of us. No? Sa tanang butang dili sa kalibutan, daghan mo yun ta ginahandong. Diba? Daghan mo yun ta mga desires na wala pa natuman. Gawin mo si David, gawin mo niya, better is one day in your courts than 1,000 years. So, yan yung ihando mo, kitikuha ang presensya ng Diyos sa Ginoo sa iyong kinabuhi. And as you sing the next song, another Bisaya song, may this be the desire of our hearts. Lord, Ikaw lang yun ang ihandog ko. Ikaw lang yun ang pagdamong ko. Ikaw ang tanan. Ikaw lamang, Jesus.
stand in awe of who you are. Salamat, Lord, kay in your holiness, you made us worthy to come and stand before your presence through the blood of Jesus that was shed on the cross. Salamat sa freedom na makasimba kami kanino. Salamat sa kaluwasan. Salamat, Lord, sa napupupan mo sa pagkapusakan mo. Continue, Lord, to work in our lives and change us to be more and more like you. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Lagay mo nakalingkod. Kaya pang paminaw ng tulong sa iyo. Gabi, ang atong topic karon may tungkol sa palang Espiritu, Holy Spirit, being filled with the Holy Spirit. Base kini sa Ephesians chapter 5, ikan sa verse 18 hangtod sa verse 21. Being filled with the Holy Spirit, Ephesians chapter 5, verses 18 to 21. Anong importante man kaayo ang gasolina sa ekonomiya? Anong crucial man kaayo ang gasolina? Isip namin tungkol sa economy. Gasolina or fuel, importante kaayo sa economy kay mapagod na ang source sa energy. Bumaandar sa mga makina, sakyanan, aeroplano, malupad ay sa aeroplano, barko, hagay siya o kabit pa, no? Kabit kayo siya energize ang economy kung doon ay enough supply sa fuel. So, critical kayo siya na component sa economy. Muna gani kung mahal na ang gasolina, balaka na tayo. Kung barato, inaabangan na katanan. Kung barato. Naakot tayo gitawag na spiritual fuel. Ano ba eh? Spiritual fuel para sa atong Kristohanong kinabuhi. Sa man ang atong spiritual fuel, ang balaang spiritual. Itong basahon ng Ephesians chapter 5 hanggang sa verse 18 hanggang sa 21. Itong basahon, 1 to 3 ko. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit, speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord, always giving thanks to God the Father for everything. In the name of our Lord Jesus Christ, submit to one another out of reverence for Christ. Now, gusto na ko i-establish ang kamatukuran, no? Na kung Kristohanon na ka, tinuod ka nga nagawat kang Kristo bilang Ginoo manluwas, naanak ka nimo ang balaang Espiritu. Ano na ito sa Bible, no? If you truly accepted the Lord Jesus as your Lord and Savior, kung tinuuray ka nga believer, follower ni Jesus, naanak ka nimo ang balaang Espiritu. So, ang nakalindot anak, naan na sa imong balang Espiritu, naan na kay spiritual fuel para sa imong Christian life. So, indwell mo ka siya, so naan na siya niya. Andam na siya nga mo energize. Andam na siya nga mo empower. Kinaan naman sa imong Holy Spirit. Pero, bisan na sa imong Holy Spirit, hindi po na siya automatic nga
na ang power dayon ng Christian life, energize na dayon ng Christian life. Kung wala mo kinatubutan ang walang espiritu na mamuhat o bulihok sa imong kinabuhi, wala ka na ilalom sa mag-control, mag-influence sa walang espiritu, powerless ang gihapon ng imong Christian life. Muna nagkikita mo sa dagang mga Kristohanon. Christian to sila, nakatuon ang walang espiritu sa ilang, pero wala may power, wala may energy. Kaya pag Christian life, kaya wala nila natubutan na i-take full control sila sa walang espiritu. Tingali na sa kailangan na fuel na maoy ka energize sa ilaha. Gusto sa Ginoo na kita totoo. We should live continually under the influence and control of the Holy Spirit. Ang biblical term na itawag ini siya o feeling of the Holy Spirit. Dapat ato gina siya na ma-realize o gina siya gusto sa Ginoo sa ato. That we should live a spirit-filled life. Kung inaikitinguha desire sa Ginoo. Sa mga kasapa, ingon sa atong verse 18, do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, ito na pasahon last night, be filled with the Spirit. Actually, doon na yung ka commandment, kanang verse. Una, negative, negative. Kaya mo na do not get drunk on wine. Kasi buwan mo na siya ayaw pagbubog o bino. Very negative. Pero, ang second commandment is very positive. Be filled with the Spirit. Be filled with the Holy Spirit. Ay mo ingon nga, kana ko nung mapuno ka sa Balang Espiritu, meron kay hubog. Yung nila na divine intoxication, malaan ng pagkahubog. As if ang tao or ang Christian, out of control siya, being influenced by the Holy Spirit. Pero ba kung tao na nahubog ng bino, ang tao na nahubog ng bino, na puno siya ng alcohol, diba? Masabtan, pero mamutol ng tingog, di ba, kumupog yung istorya na pwede, hindi mo sa akin na, okay, nakastor ka na magubog. Kaya gusto mo kung niya na ang iyang anak, ang istorya yun ba? Kung siya gibati, kung siya plano, kaya ang iyang strategy, kaya mahubog ang iyang anak, yun, saan ba? Kaya mo kung mahubog, ang istorya mo na, mga ulit tao sa mga panahon, bibigyan mo ng istorya, may inapsa, walang istorya sa babae. Ako kailangan ka na, nag-check mo na kalahati ba? Magtindiling ko sila. Basta kung kailan na nga, sir, wine, ano man? Hindi na kailan ko sila ihubog, basta tama lang ba? Kaya, anak lagi, kung makainom na, ihubog na gamay, istorya na. Share na lang kung sila lang yung kasakit na gusto sa kumpanya, sa pagtrabaho, iyam sa pero ang gismutan rin eh, karang itong mahubog pino, napuno ang tiyan, napuno ang lagos ang pino nga out of control na ba? Diyan sila nga, nagikon nga, mas ito na lang kung pinag-masabot yan na napuno ka sa palang espiritu, magkakubog. Balaan ng pagkahubog, pero hindi na siya mo ay gusto ipasabog niya sa pagkahubog. Pero balaan na nahubog, hindi mo niya kusang kulimhin, yan i-contrast. I-differentiate niya, kanang tao nga hubog sa pino, kung tao nga napuno sa balaan ng espiritu.
I-emphasize na drunkenness is under the influence of wine and yung which leads to debauchery. Yung ako yung debauchery and out of control. So, sa nalay, nakunakon, so sa nalay buhaton, na imbis na sa kalsada Bulacau, sa kanal na Bulacau, di ba? Kubrad ka sa kanal na mga nilakaw. Manis sa kanal, kaya akong hulog ka rin. Kung na siya ka ng debauchery, wild bleeding, hindi na mag-control. Pero yung sa so-called the Spirit-filled Christian is never out of control. In fact, sa fruit of the Spirit, isa pa na self-control, di ba? 9 mo na kako i-mention sa Galatians chapter 5. So, hindi na siya parehas ang luha. Spirit-filled life o puno sa bino, hindi na siya parehas ang luha. Compare na lagi, contrast ang di Apostle Paul. Now, dapat masabta na ito maayo kanang phrase na be filled with the Spirit. Be filled with the Spirit. Ang mga pasabot anak ko ngayon so, kana siya, command, it's a very strong command. That demands, immediate obedience. Si God, wala siya naghangyo sa ato. Kapulok na sa Malagang Espiritu. Wala siya nagpakiluoy. It's a strong command. Dili ba ka nang ingat ka? Ano kita na? Hindi ka mabugas ng plato. Hangyo ba? Hindi nga. Mata na mo, buntag na kayo, adlaw na kayo. Please lang, di. Wala ko mga anak dyan kung hindi masabot. It's not a strong command. Kaya pakiluoy mo ka. Pero kini siya is a strong command. Be filled. Wala kayo na yung option kung hindi mo obey ka. Kini siya, be filled with the Holy Spirit para na sa tanan mga magtotoo. Dili na para sa ako lang. Dili na para sa mga tingkod lang dili na para sa mga misyonaryo. Kundi para na sa ating tanan. Isuko ta na magpapulo kita sa balaang Espiritu. Matagos sa kanato, apil ta na nasuko. Ang ibang diha, be filled with the Spirit. Sisibuan mo na siya, pagpapuno ka mo sa Espiritu Santo. Wala iingon, punanin niyo inyong kagalingon sa balaang Espiritu, lahit ka na siya. Pagpapuno ka mo sa Espiritu Santo. Passive. Wala iingon nga, punanin niyo yung sarili sa balaang Espiritu. Pagpapuno. Pero dapat itubanan po sa atong kooperasyon. Itubanan sa atong pag-say yes. Kaya di ba punta mo sugot, hindi mo cooperate sa Balang Espiritu, wala naman sa nahimo ang Balang Espiritu, ba? Okay, ito mayroon ako kanina nga. Tinuod ka Christian na nasa iyang Balang Espiritu. Pero hindi niya tukutan. He will not live under the influence or the control of the Holy Spirit. Kung nagyapoy mentabo sa iyang Christian life. Diba? Marangitan, na pa yung nasala sa atong kinabuhi nga, wala na ito pangayon, pasaylo sa Ginoo. Hindi, puno sa Balang Espiritu. Na, kung atong pagkinabuhi, sumala pa sa atong kalibutanon kinaiya, daan ng kinaiya, atong pagkinabuhi, supak sa kabubuton sa Ginoo, hindi ko na may tabo ng mapuno kita sa Balang Espiritu. Ito sa Bible, masakitan lang ang Balang Espiritu.
ato na ginasanta at iyang gusto may tabo sa ato. Muna ka, siguraduhon din po nato ka nag-ooperate ta, na willing ta na magpapuno sa balaan Espiritu. Na, kini siya, commandment po, kini siya nasugo, wala na siya yung undang. Continuous na siya. Dili na sa kanang once in a lifetime na experience. Kaya kung naging puno ka na sa Espiritu, kaya paniniwala po ka, Lord, give me your Holy Spirit. And pag ako pa, wala ka Lord, sa mga susunod atlaw, sa mga susunod, it's a continuous action. Fill me, Lord, for this moment. Fill me, Lord, in this hour. Fill me, Lord, as I face this problem. Continuous ba? Hindi lang kayo. Karoon na kakaroon, sumpa, wala na po. Continuous siya na action. Hindi ko masabi kaya kailangan dumanda. Be filled with the Spirit. Now, mas may meta po sa ato o sa Kristohano kung napuno na kita sa balaang Espiritu. Muna siya ang ahimong resulta. This feeling affects our speaking. Kung nagyon kay epekto resulta, kung ang Christian is filled or she is filled with the Holy Spirit, na ay kausaban, makita, or na-observe sa atong pag-istorya. Or sa mga words na magawas sa atong pagba. His feeling affects our speaking. Kaya ba? His feeling leads to melodious hearts. Sama na siya. With psalms, hymns, and spiritual songs, sing and make music in your heart to the Lord. Isa sa mga kinaiya or characteristics of spirit-filled believers is that di ka maghulat kung Bernis sa gabi para makakanta ka. Ano man, kada adlaw na kay melody o na kay kanta alang sa Ginoo or sa uban na magsimba o Domingo sa buntag. Ikaw na spirit-filled Christian, di ka maghulat o Domingo sa buntag para makakanta ka sa Ginoo, para makasimba ka sa Ginoo. Kaya adlaw-adlaw kasimba ka sa Ginoo. Una-una ka sa balang Espiritu, ano na ka kanunay kanta? Ano na ka kanunay pasalamat sa Ginoo? Naka-observe na pala siya. Kita na pala siya itong ginubuhi. Na natin mo hunaan, nasa kung kasing-kasing, sa kanta maghaliha, o tono maghaliha, urhoni maghaliha, para sa Ginoo. Muna kita hitungin sa pagkakita sa Ginoo. Imayan na siya, kinaiya na siya sa kinabuhi nga napuno sa balaan Espiritu. And thirdly, his speaking makes us thankful people. Always giving thanks to God, the Father of everything. Kung ang tao napuno sa balang Espiritu, kung sa kimailhan, mapasalamaton. That is one of the signs of a spirit-filled life. Gratitude. When we are filled with the Holy Spirit, parang tunay sense of overwhelming thankfulness. Kung pasabot kung mapasalamaton ka sa Ginoo, hindi na reklamador. Wala na reklamo. Dili po ta-spoil. Katawa, reklamo, reklamo sa kasama, reklamo sa traffic, reklamo sa init. Saya, may pupala. But the Spirit-filled Christian is always thankful. Mapasalamaton kanunay. His feeling
leads us to submit to one another. Last verse, verse 21. Submit to one another out of reverence for Christ. Kung napuno kita sa Banal na Espiritu, mahimutan nga submissive. Kaya kabalo mo sa kita ba? Tanaw niyo mo sa Ephesians chapter 5, after verse 21, last verse 21, nag-iwan diha, submit to one another. Ang sunod nag-iisgitan niya na Apostle Paul, may tungkol sa kaninyoon, mana o kasawa. Kaya diha sa musunod ka mga bersikulo, ang iingan ni Apostle Paul ng musok sa biyet, isa man, mana asawa? Ang asawa. Iingan ni Apostle Paul, nga ang asawa dapat musabit, respect sa yan, mana. Pero before niya nag-ingon sa verse 21 pa lang, nag-ingon na siya nga submit to one another. Meaning, hindi lang kaya asawa mo yung submit, hasta po na yung bana. Kaya submit to one another man. There is mutual submission. Kinakagin po yung mga panahon na sitwasyon. Nasabihin, ang bana, hindi naman siya musukitan sa desisyon, sa una-una, sa asawa. Hindi sa may ano kung sabihin mo, kaya hindi na niya Paul, asawa na. Pero sa verse 21 pa lang, hindi na niya na anak asawa. Kaya kitang tanan, submit to one another out of reverence for Christ. Now, kanito sa kinabuhi nga napuno sa Balang Espiritu. Ito ba na? Ito kaya ang kinabuhi. Una, doon ay maayong epekto sa mga pulo magawa sa atong baka. Bagay timahanan na. So, dito kayo ang Kristohanon na napuno sa Balang Espiritu. Adlaw-adlaw ka musimba sa Ginoo. Kung napuno ka sa Balang Espiritu, hindi ka magulat o very sabi para magkanta. Ano man, sa laing adlaw, na kay pirmi nga kanta alam sa kung napuno ka sa Balang Espiritu, mapasalamaton ka na tao. Always giving thanks to God the Father for everything. Isip mag-init, kung mahal man ang kasulina, you are always thankful. Kanya, kung napuno ka sa Balang Espiritu, wala ka katimuhan na imong palabuan ng imuhan kapwa. Okay? Submit one another. Wala'y palabuanay. Kitang tanan, napuno sa Balang Espiritu, wala'y palabuanay. Kaya mo kita sa pag-submit sa usan. Wala ka, dapat kita mapuno kanunay sa Balang Espiritu. Ang last na ito i-share, na ako'y Bible study kahit sa una, ngayon din how to be filled with the Holy Spirit. Kaya nindot maging kayo kung napuno kita sa Balang Espiritu. Tapos sa lato ng pagputana, paon sa man kita mapuno sa Balang Espiritu. So kaya itong buhaton para mapuno kita sa Balang Espiritu. Number one, mag-desire ta, magpinuha. Diha sa Psalm 42 verses 1 to 2, ipahayag iha ni Hari David na may tungod sa iyang desire sa iyang tinuha. Tinuha siya iyang handom ang Ginoo sa iyang kinabuhi, na sa iyang paghandom sa Ginoo, sama siya sa nagsaw, sama siya sa deer nga tinuha o tubig nga mainom. So muna ito buhaton para mapuno kita sa Balang Espiritu. Magtinguha ta, mapunon kita sa Balang Espiritu para sa kahin
very old nga hymn. Nag-ingon, over me, Holy Spirit. But my trembling heart and brow. Fill me with thy hallowed presence. Come, oh come and fill me. So desire. Pag tinuha ka, Lord, fill me with your Holy Spirit. Pero importante kayo, kinahanglan ta mangayong pasayo. Ang term na ginamit there is confess. Confess, atong ikumpisal, ang atong mga sala, dili sa ako, hindi sa tao, dili kita sa Ginoo. Ang saad sa Ginoo sa atong liha, if we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive our sins, not only to forgive our sins, but also to cleanse us from all unrighteousness. Then again, kung naay mga sala sa atong kinabuhi, dili ganahan mo puyo ang Banal Espiritu. Kung atong ginasumpak ang kabubangkon sa Ginoo, dili ganahan mo puyo ang Banal Espiritu. Gani masakitan lang siya, ma-offend lang siya. Sa atong pagkinabuhi na dili uyon sa iyang kabubangkon. So desire, confess. Dili ikatulog, surrender. Sa Romans chapter 12, verse 2, yung i-surrender, ihalad, i-offer, itugyan, ihatag sa Ginoo ang imong kinabuhi. I urge you therefore, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. So sa ito muna, desire. Ikalawa, confess. Ikatulo, surrender. Tugyan mo sa Ginoo ba? Ihatag mo sa Ginoo ang imong kinabuhi. Ang ikaw pa, ask in faith. Pakayo sa Ginoo. If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? So atong pangayoon sa Ginoo, atong iyampo na punon kita sa Banal Espiritu. Desire, ikalawa, confess, ikatulong surrender, ikaw pa ask in faith. So gusto ka ba na maka-experience o kalipay, kalinaw sa imong kinabuhi? Gusto ka ba na dunay energy, dunay gahom ang imong pagkinabuhi Kristohanon? Gusto ka ba o spiritual fuel, gasolina o crudo para sa imong Kristohanong kinabuhi? Gusto ka ba nga alive ka kanunay sa imong Kristohanon? Gusto ka ba maka-experience of victory, kadaugan sa mga pagsulay, sa mga problema, sa mga tentasyon sa imong kinabuhi? Ingna ang Ginoo karong gabi. Lord, puna ako sa imong balaang Espiritu. Gani, ihagit ko kayo kamo, i-encourage ko kamo nga, humuon nyo na nga, ampo karong gabi. Ampo ta karong gabi. Lord, fill me with thy Holy Spirit. Tagaan pa mo o higayon panahon na makikistorya sa Ginoo pinagi sa pag-ampo. Reklamo ang yun kayo ang suho sa Ginoo sa ako. Be filled with the Holy Spirit. So mag-ampo ta. Ang iyo na to ang Ginoo. Kung na ay mga sala sa atong kinabuhi, wala pa nato pa ngayong pasayo, mangayo sa tagpasayo daan.
Kaya yun po, dito po mapuno sa Balang Espiritu na apay mga unconfessed na ito ng mga sama. So mga itong buhaton mo ay sa tapasaylo at atong hangiwan ng Ginoo, Lord, fill me with your Holy Spirit. Salamat Amahan sa imong pulong na among dugan o gabi. Pinaagi nini nga mensahe na tudloan kami unsay among buhaton. Kung saan among pag-obey kini imong sugo. Punon, magpapuno kami sa imong Balang Espiritu. Para ba kayo Ginoo ang imong itingmuha alang kanamo. Ta kami mapuno kanunay sa imong Balang Espiritu. Pasaylo ka ni Ginoo kung naay mga higayon ay mga panahon sa among kinabuhi nga wala kami nagahatag o atensyon ni ining imong sugo Ginoo. Pasaylo kami Ginoo. Ay kami pasaylo Ginoo kung naay mga tutang una, buhat namo nga dili uyon sa imong kauputon, Ginoo mo pasaylo kami. Ibiyuhin ang among mga una, ang among kasing-kasing, ibiyuhin ang among kaugalingon, ang among inner being, Ginoo. Karong gabi among ipadayag ang among tinguha, Ginoo, ang among desire to be filled, O Lord, with the Holy Spirit. O managing saan Ginoo, kung nindot kaayo Ginoo ang pagkinabuhi na napuno sa Balang Espiritu. Ginoo ka na among ipangayo ng gabi. Fill us, Lord, with your Holy Spirit. Dili lang karong gabi, kundi kada adlaw among tinguhaon Ginoo, punon nimo kami sa imong Balang Espiritu. Among kining mensahe ang gawaton Ginoo sa among kasing-kasing uban ang pagpasalamat. Gamitan ini Ginoo aron magiyahan kami sa among pagkinabuhing Kristohanon. Sa among pagtapos Ginoo sa among panibahon, ay gusto lang yun kami nga magpasalamat diha kanimo. Salamat sa higayon ni imong gihatag kanamo at kami makaadinhin aron magkahiusan po sa among pagsimba. Sa among pagtapos Ginoo, buot namo nga tugyan sa pag-ampo ang mga wala karon dinhi. Salamat Ginoo kay nasayo ikaw sa ilang nahimtang sa mga rason nga namo sila kaanhi. Nasayo ka tanan Ginoo sa ilang kahimtang kung naa kanila ang masakit karon. Maayo kailangan maglawas sa kaampo kami Ginoo na imo sila tandugon, imo sila ikapon. Ipabati kanila Ginoo ang imong healing power. Kung kami nga wala imposible kanimo Ginoo, magbuhat nimo ang tanan sumala sa imong kabubuton Ginoo. Kung sa man ilang mga problema karon kabukaton na sa kasing-kasing, ang imong panalangin, Ginoo imong kalipay, ang imong kalinaw, manausap kanila Ginoo. Kanamong tanan kaniya karon dinhi ang isalig kanimo Ginoo na among kinabuhi. Ang among mga miyembro sa pamilya, ang among mga trabaho, ang among mga lakaw kadadlaw, among isalig kanimo ang tanan. Layon ka Ginoo sa walay katapusan sa among pagtapos karon. Salamatan ka namo, inaayat ka mo imong mahal na. Balik kami Ginoo sa among pagpamauli. Inaot nga ikaw magabalayan sa pag-upan ka namo, kaabot kami sa among kasakal sa kapilianan,
uban Ginoo ang talipay ang kalasi pabilin sa among mga kasing-kasing. Karon ang gugma sa Dios Amahan, ang grasya, ang kaluoy, pinaagi ng Kristo, na kung Ginoo manluwas, kung ang presensya sa Malang Espiritu makauban ang kanatong tanan, ikan karon kung sa way katapusan. Amen. Ay gabi sa atong tanan ng Ginoo Panalangin.